Hello, magandang tanghali na naman po sa ating lahat. Nagbabalik na naman po ang ating programang Likha, Musika. At dahil para sa akin, para sa amin mahalaga ang inyong obra. Yan. Siyempre maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik dito sa aking programa na to. Alam nyo naman kayo mga ka-indie artists, lahat ng particular artist dyan, iniimbitahan ko po kayo mag-guest sa aking programa dahil kayo po ang bida. Siyempre, bago ko umpisahan tong tong programa ko to, pasalamatan ko muna siyempre yung bumubuo ng Euro TV Philippines. Siyempre, si Boss Danny Mangahas, si Direk Brenchi, si Direk Sam, at yung mga staff. Siyempre, please support Euro TV Philippines, Euro TV News at Sikat Production. At inaanyayahan ko rin po kayong this coming February 16, nandito po ako sa JT's Restaurant. Meron po akong set dyan. So may 2 set po ako dyan. Ako po isa ipipictured sa OPM Spotlight. Then sa February 9 naman si Vance Banaobra. So supportahan po natin yung mga OPM artists and indie artists. Teka lang. Meron po dito, please, meron din po kaming open mic sa February 8 tsaka sa February 23, Indie Artist Night, Indie Gig. So sa Cabanas Restaurant po, sa February 23, magkita-kita po dyan. Live pinopromote ko po kay Obra Productions. Please, kung meron po kayong mga event dyan sa Cabanas Restaurant, magkita-kita po tayo dyan. Isa po ako sa host dyan sa February 23. Kasama ko po dyan sila Vance Banaobra, yung mga indie artists. Open mic po yan. Sa mga gusto pong mag-guest, please contact Vance Banaobra. At syempre, shoutout ko rin yung Diyos Photography, Manifesto Umuno Photography, Manny Salon and Barbers, and Alan Artista. Ito yung mga barber, baka naman. Tapos yung Corn Dog at iba pa by Vance Banaobra and Mahika. Vance, baka pwede naman. Makikita nyo po yan sa kanila sa 89 Ilang Street, Ferry Road, Old Balara, near at Townhouse. Siyempre, shoutout kay Mami Nora, Jonathan Sibay, kay Lika, and kay Chloe. Ito, nasabi ko na, sa February 23, magkita-kita po tayo sa Cabanas Restaurant. Tapos, OPM Phil's Cup Night. Then, sa JT's, February 16, Brian Calzado, ang inyong lingkod po. Hindi po ako host dyan. Tutugtog po ako dyan. 2 sets po ako dyan. Na-feature po tayo as OPM Spotlight. Kasi this February week po, ito yung mga, anong tawag dito? Mga artist week. Kung meron po kayong mga bisita, please, supportahan po natin yung mga OPM artists. Dito sa lang. Yan, ganyan po tayo kasi live tayo. So yan. So sabi ko nga sa this February, meron po tayong mga event, lalong-lalo na yung mga artists natin, lalo na sa musika. This coming last Saturday and Sunday po, yung Pasinaya Festival. Ito yung dinaluhan ng 300 artists. Andyan po yung mga mananayaw, andyan po yung mga singer, songwriter, yung Philippine Madrigal singer. Ginanap po yung Pasinaya Festival dito po sa CCP Complex. So isa po sa mga kasama natin sa ukulele at sa mga guitar ensemble, nag-perform po dyan sa Pasinaya Festival dito sa CCP, dito sa Along Pasay. Siyempre, pakasalamatan ko rin yung nag-i-invite sa akin. Maraming salamat sa mga invite. Siyempre pakikiramay din po sa buong family Yumol. Rest in peace, Kuya Pogi. Ito po yung kakalungkot lang. Sana hindi po ako magpo-programa ngayon. Pero nakapag-book na po ako, nakapag-post na po ako ng poster. Kasi yung eldest brother ng wife ko is parang namatay. So, condolence po sa family. Then, kay Judge Titus, yung i-release po namin yung kanta ni Judge Titus, ang title nito, Pagmamahal, na linapatan ng tono ni ang yung likod na si Brian at si Jay. Then, yung pagsasayaw, Pilipinas, please support Judge Titus Music. Nasa Spotify na po yan, tsaka YouTube channel. Madhouse Family, Laya Family, New Vibes Family,
Acuña family, shout out. Sivero family, Calzado family, Yumol family, Puncion family, De La Cruz family, Cachola family, Bautista family. Siyempre yung Corn Dog, please support Bands Banda Obre Music, Ace Diamante Music, Brian Calzado Music, Renier Spiel Music, Seth Mendoza Music, Lemonade, siyempre Vince Orebes Music. At siyempre shoutout ka rin sa Balubad Tribe ng Marikina. Sige, bago ko tawagin yung isang guest natin, mag-commercial muna tayo. Woo! Sinisilaya ang iyong ganda, nakatanaw sa'yo sinta, ang iyong mata mapupungay, ang makit sa kahit saglit, makasama kahit sandali, makita kang nagkangiti. Panalangin ko'y ikaw na nga ang kahulugan ng pag-ibig. Panalangin ko'y ikaw na nga ang sa akin itinadhana. Ingatan, alagaan sa mapagkailanman, kung ikaw nanggaan. Panalangin ko'y ikaw naman ang kahulugan ng pag-ibig. Panalangin ko'y ikaw na nga ang sa akin itinadhana. Panalangin ko'y ikaw, panalangin ko'y
Depende din sa akin kung paano harapin pagsubok na dumarating na sa sayo na yan. Kung paano mo malampasan mga problemang darating na sa balikat ay pasan, ano ba yan? Bakit ba kailangan ng ganito? Ito ba'y para sa akin o ito'y para sa iyo? Ng pangarap mo sa buhay na nais mong maabot, kailangan matatag, huwag kang magiging marupok. Mag-ingat-ingat ka sa iyong pagpapasya. Iba yan ang loob at tayo'y magkaisa. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, mga tao sa mundo. Isipin mo ako sila at tayo'y magkaisa. Kung bumuo ng samahang makapagtatag ng daanan patungo sa hinaharap. Kung tawagin ay pangarap. Pangarap ko makita ang hinaharap. Pangarap ko mawala ang hirap. Pangarap ko mangarap ng mangarap sa isang kislap. Aking malalasap sa pagdilat, lahat masasala. Sa iyong paglalakbay, pilitin mo na sumabay. Dahil sa agos na buhay, lahat dapat iyong alay. May gumagabay, Panginoong nasa taas. Mag-ingat-ingat ka, baka ikaw ay madulas. Itaboy mo ang problema, nang lahat yan maalis. Dahil lahat ng negatibo, kailangan mong matiis. Problema sa pera, pamilya o kaibigan, kailangan ng pasan ng lumuwag ang kalooban. Kagitingan, kalakasan, kabutihan, tagtilikin ng buhay lumigaya. Lumuwag din ng damdamin, sumiksikat ng araw. Iyon ang isigaw, pasalamat ka sa taas na ikay na sa ibabaw ng kalabaw. Oops, teka, joke lang yun. Kailangan din tumawa para di ka mapikon. Pag ikay binababa, wag na wag kang hibi. Matutong umiti at bumangon ka muli. Tanungin mo sa sarili kung susuko o hindi, dahil lahat ng pagsubok meron talagang bigati. Pangarap ko makita ang hinaharap. Pangarap ko mawala ang hirap. Pangarap ko mangarap ng mangarap sa isang kislap. Aking malalasap sa pagdilat at masasala. Pangarap ko. Another original song para sa mga nawawala ng pag-asa sa buhay. Kung maaga kang tisurin ng kapalaran, huwag kang maagang sumuko sa laban. Ang lumikha ay nariyan. Huwag kang makikinig, magpakabingi, manlimos manghingi, maraming nais gumabay sa iyo, kaibigan. Woo! Maniwala, magtiwala, manampalataya sa lumikha. Manalangin kung alanganin, mapangusgay, huwag mong isipin na gagawin ko ang lahat. Kahit gaano kabigat, kahit hatakin mo hilahin, ako pababa, hindi pa pipigil. Ito ay hango sa aking pinagdaanan. Pakinggan niyo to. Tayo't kalabaw sa lansangan ay natinda sa pagsigaw ko ng balot. Kumita lang ay ayos na. Bisikleta kong dala sa paahon, nahihirap pa sa papulusok na bahagi. Pero ko'y aking pa titiisin kong ambon. Umamala sa ulan, may dala akong payong, ngunit tagpid naman mahirap ang aking buhay. Yan ang dapat tanggapin, ngunit ako'y naniniwalang ako'y magkakaawon.
isipin. Gagawin ko ang lahat kahit gaano kabigat, kahit hatakin o hilahin. Ako pababa, hindi ko pipigil. Sabihin ng lahat ng hinaing sa mga hangin, makakaasang darating kahit bulong mong panalangin. Mga bagabag sa sarili ting hindi mo iisipin, namin mo at yakapin ganyang mga salita. Manalig maniwala dahil walang mawawala. Humagpang ng pasulong, wag umatras ng paungong. Kahit may umarang mga sagabal na tanong, ang humahakbang sa bawat daang dinaraanan. Luhod lumuluhod kung panalangin ay kailangan. Balikat ay sandigan sa problema mong pasan. Papaisip kung paano malampasan. Kamay mo magsusulat sa unong dapat mong gawin. Mata mo ay kailangan ng masilayan ng bituin. Tenga mo ay pandinig sa mga sigaw manubulong. Mamatay man ng kuko sa paglakad ay pasulong. Wow, wow. Basta't lagi magniwala, manampalataya sa lumikha. Manalangin kung alanganin, mapanghusgay huwag mong isipin. Gagawin ko ang lahat kahit gaano kabigat, kahit hatakin o ilahin. Ako pababa, hindi pa pipigil. Huwag kang maagang sumuko sa laban. Ang lumikha ay nariyan. Thank you. Hi! Diana Menezes here, inviting you to check out our program, Super Sabong, ang Big Time Sabong sa telebisyon. It's an all-fight sabong show every Friday, Saturday, and Sunday from 11 a.m. to 12 noon dito lang po sa Pinoy Extreme Channel. See you there! Labanan na! Hi! Ako po si Errol Dacame ng programang Kamaong Azero. Palatuntunang naglalaman po ng mga totoong balita, balansing komentaryo at public service. Abangan po ninyo ako araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon, dito sa Pinoy Extreme Channel. Alright, yan. Na naman po tayo. Maraming salamat po sa ating performer. Ang nag-iisang Vince Orebes. Si Vince Orebes nga pala isang busker ng Angono Rizal. Isa din po siyang singing-songwriter. Singing-songwriter, then composer. Tapos, meron po siyang mga naisusulat ng mga kanta. Isa rin po siyang parang talagang rapper. Napakinggan nyo guys, yung mga awitin ni Vince Orebes, bago ko siya interviewin, medyo background muna tayo. Talagang napakasipag na itong bata na to eh. Talagang kung kakayod, lumalaban ng patas. Isipin nyo kanina yung mga datingan ng mga songs niya. Sabi niya, kanina, lahat ng naisulat niya is naaayon sa kanyang karanasan. So talagang napakahusay na itong bata na to. Sige, bago ko siya interviewin, shout out ko muna yung mga nandito sa ating live on streaming. At syempre, maraming salamat po kasi ito na po yung Euro TV Philippines na pinalakas kasi may partnership na po tayo. Ito po yung mapapanood nyo po siya sa Pinoy Extreme Channel.
Tapos sa Sky Cable at sa Signal. Yan, kaya kung gusto niyo pong mapanood, na-miss niyo po ito, pwede niyo pong mapanood ito. Siyempre, shout out kay Jerbel Nal, kay Vance Benaobra, kay Eliza Marie Alcantara, kay Vance kay Poy Labarantinos. Yan, sabi sa akin, ano ko yan, tropa ko yan, kay Nonoy Mila, maraming salamat, pa-shoutout naman Brad, sabi niya. At syempre sabi dito ng ating televiewers, ang angas ng guest mo Brad, ayos, talagang maangas yan. Tapos kay JC, sabi niya magaling, clap. Tapos kay Suzuki from Japan, maraming salamat. Kay Kian, tropa ko to. Pati si Marlon Trinidad, yan. Sige, Luzon, Visayas at Mindanao, ang nag-iisang Vince Orebes, yan. Yon. Boss Vince, kamusta ka naman? Ayos lang. Yan. Ayos lang everyday. Yan. Yan. Base sa kinanta mo kanina, hulaan ko lang yung title ng second song mo, Kalabaw ba title lang? Hindi. Hindi. Kasi kanina, may isa kanina, second and third, meron ako narinig na Kalabaw. Mahilig siguro lumaki to sa province. Sige, pakilala ka muna, Boss Vince. And hello, magandang hapon po sa lahat ng nanonood dito sa EuroTV sa programa ng ating kaibigan na si Brian Calzado. Likha Music, shoutout po sa lahat ng mga nanonood sa live at sa TV live. Hello po, my name is Vince Orebes. Yan. Vince Orebes is from screen name. Sige, Vince, kamusta ka naman? Ano yung pinagkakaabalahan mo? Ayan, shoutout ko din si Marlon Trinidad at Acoustic Nad. Yan. Vince Orebes, ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon bukod sa paglikha ng mga awitin? Yan. Maliban sa paglikha ng mga music, awitin, meron tayong mga diskarte, syempre. Dapat hindi mo mawala yung diskarte sa buhay, lalo't nakatira tayo sa Pilipinas. Yan. Minsan ako yung nagtitinda ng chicharon yan. Kahit saan nyo ako makita yan. Sana bili kayo ng chicharon. At maliban doon, kumakanta ako sa mga bar. Shoutout sa aking bar na tinutugtugan, The East Tavern sa Antipolo. At sa mga iba pa. At ano pa ba? Minsan nagkakaroon din tayo ng mga racket sa mga ibang mga tao na gustong magkaroon ng sariling music, jingle, magpapasulat ng kanta o nagpapagawa ng melodiya. Yan, pa din tayo. At saka ako rin ay tumutugtog sa Ati-Atihan Drum Beater. Shoutout nga pala sa Baluba Drive, Marikina. Yan, hello sa inyo dyan. Ating mga tropa. Yan. So, napakaswerte natin kasi napakapangdaopang palad natin si Vince. Kasi sa totoo lang, nakatrabaho ko na to si Vince. So may mga project kami, mga upcoming project kami actually. So ito yung gumagawa kami ng melody. So isang namin proyekto. So nakakamangha lang kasi itong si Vince Orebes na to, bukod sa anong tawag dito? Bukod sa paggawa ng mga paglikha ng mga kanta, pag-guesting, pag-awit, alam niyo yun, meron siyang sariling, kumbaga, hindi lang doon natatapos yung niya. Hindi lang doon natatapos yung pinaka ginagawa niya. Biro mo, nakita ko kung gaano kasipag, minsan may time, Boss Bry, sabi sa akin, Boss Bry, baka pwede kang bumili ng chicharon. Alam mo, ganyan ang dapat na tao. Kumbaga, lumalaban ng patas, hindi yung, di ba, ang lalaki ng katawan, kayo, nako. Hindi, di ba? Boss Vince, ikwento mo nga sa amin yun. Kasi minsan nakikita ko to talagang pumupunta pa dun sa Cubao. May, alam niyo yun, stair dun sa Cubao something, tapos maglalagay lang siya ng mga paninda niya. At kagandahan nun, hindi niya kinakahiya kung anong ginagawa niya. Kasi alam niyo, as a social entrepreneur, sabi natin, balang araw, sabi ko nga, yung katulad neto ni Vince, talagang makikilala. Kasi bukod sa masipag, dinededicate niya yung buong niya sa family niya. Paano mo na yun? Na, kumbaga parang, ang hirap siguro nung gawin na parang ikaw yung kumakayod, kahit anong mang gawin mo, hindi mo kinakaya yung mo. Wala naman dapat igahiya sa marangal na ginagawa sa marangal na trabaho. Importante doon, maayos mong natataguyod yung sarili mo, hindi ka umaasa sa ibang tao, sa mga magulang mo. Siyempre, tayo, hindi tayo pabata patanda tayo. At marunong na tayong dumiskarte talaga. Yan. So, san ka halimbawa nagtitinda? Kasi, kumbaga para at least, guys, sa mga televiewers natin, tulong na rin siguro sa mga ganitong mga scenario. Kasi as a musician, mahirap talaga. Mahirap kung wala ka talagang minsan, talaga ba nasisiro tayo pag sa music? Hindi naman, hindi tayo nasisira sa music. Ay, blessing na rin yun kasi hindi tayo nasisira sa music.
Maraming salamat sa mga nagtitiwala. Sa isang linggo, nagkakaroon tayo 4, 3. Blessing talaga yun. Di ba? Malaking tulong. So, Pero ngayon, nakapahinga. Masakit ang lalamunan. Oh, yan. Kasi alam ko na galing to sa sa Lasal. So naimbitahan siya din sa Lasal na isang programa. So talaga napakasipag. Kasi isipin niyo talagang inspirasyon to Actually, isa sa ina-idolize ko tong bata na to, tong si Vince Oreves na to. Kahit tinatawag niya akong mama, matanda na rin ako. Ma'am, nako. Pero sabi ko nga, napaka talagang energetic. So, san ka pumupeso? Halimbawa, nagtitinda after may senaryo ba na after ng music mo is nagtitinda ka? May mga senaryo ba? O pagod ka na? Minsan meron namang diskarte. Kasi may mga orders tayo online kaya dinideliver natin. Pero mas madalas pahinga talaga. Mahalaga ang pahinga sa isang musikero na lagi puyat. Kagaya natin. Yes, katulad na mong sinabi ko kanina. So, ito yung kaninang, tong tatlong kinanta mo kanina. Ano to? Puro original. Na-release na ba to? Hindi pa. Pero yung isa doon is pa-release na siguro by next month. Buwelo lang ako. At pinapagawa ko siya kay Benedict C. Hello, siya. Ang Benedict C, tapusin mo na, abonohan ko na. Para ma-release natin tong kasi isipin nyo, yung unang kanta, pangalawang kanta, napakahusay. Kanino mo dinededicate yung song na yun? Talagang kanina kasi habang pinapakinggan namin dito, kasi kanina medyo may mga tayo rito, yung mga anchor ng sa news, talagang napakinggan niya yung music mo. Alam mo yun, ano bang tawag dun sa genre mo? So talagang napakaganda ng genre mo, talagang dinededicate mo yung, kinakanta mo yung lyrics at yung kanta mo ng buong puso. Yan. Yes, kailangan kasi ng puso sa bawat sulat natin para mas makwento natin ng maayos sa mga nanonood sa atin. At ma-deliver natin yung mga mensahe para sa kanila. At syempre, mas mapakilala ko yung sarili ko bilang isang artist na ako yun. Ako yun, si Vince Oreves. Ito yung kwento ni Vince Oreves sa mga sulat ko. So, meaning to say, lahat ng sinusulat mo, o hindi naman, lahat parang napagdaanan mo. Madalas. Kasi more ako sa nakaka-inspire ng mga Kasi katulad nung Kalabaw kanina. Yes. Yan, yung Kalabaw na yun, kumbaga binali ko siya. Kalabaw, pero joke title lang ng song mo na yun? Title nun, Pangarap Ko, yan. Yan, Pangarap Para Ko. sa may mga pangarap sa buhay. So, ano yung pinakaugat paano mo nasulat yung song na yun? Nasulat ko yung song na yun nung pag-graduate ko ng high school, tapos hindi ako makasabay sa mga high school batchmate ko, nakapag-aral sila, ako hindi. Kaya ginawa ko na lang yung song na yun. Yung feeling na nararamdaman ko, in-apply ko dun sa song na Pangarap Ko. Yan. Kasi before kami mag-graduate dati nung high school, pinagawa kami ng teacher namin ng isang parang kwento ng buhay. 10 years from now, ano ka na ba? Sabi ko, 10 years from now, musikero ako, papanindigan ko yan. Hanggang ngayon, musikero pa rin ako. Di ba? So, totoo yan kasi alam mo naman, nag-work ka ba before? Yes. Isa akong salesman dati ng mga TV, appliances, aircon. Yan. Shoutout din pala FC Home Center. Dati kong work. Yan, hanggang ngayon. So, paano yun? Parang sinabi mo kasi parang sabi ng teacher mo parang naggumawa ka ng parang, anong tawag? Puro ako parang yung gumawa ka ng song or poetry, something gano'n na 10 years from now. Tapos ngayon, na-achieve mo naman. So, tinalikuran mo yung pagiging full-time job as a sales agent? Yes. Mas pinili ko na lang mag-music ulit kasi alam mo naman sa sales, medyo nakaka-stress dyan. Ang music talaga, madalas akong niyayakap ng music, pinapabalik ako ng music sa mga... So, hindi ba nakaka-stress sa music? Medyo, pero mas masaya. Mas naiiwasan natin kasi mas nag-i-improve tayo sa galaw sa eksena sa music. Yes, alam naman natin guys na pagdating sa music, ay pagdating sa sales, is talagang bakbakan yan. Mahirap talaga kasi galing din ako sa sales. Nag-umpisa din ako, boss, din sa pagiging salesman. So, nagsimula ako sa mababa, naging promodizer. Tapos, kasi sabi nga nila, hindi masama ang mangarap dahil pagdating ng araw, ma-achieve mo lahat ng pangarap mo. Kasi diyan ka matututo Kumbaga, hindi ka makakakuha ng ibang trabaho na parang kailangan pinaghihirapan lahat. Katulad ng ginagawa mo ngayon, na social entrepreneur ka, nagtitinda ka after ng gig or something. Napakagandang niyan. So, pag nagsusulat ka ba ng kanta, Boss Vince, ano yung nauuna? Lyrics o yung tono? Yeah, magandang tanong yan. Kasi para sa akin
hindi siya hindi siya, tawag dito, depende sa mood mo eh. Kung trip mo, lyrics mo na unahin o tono mo na unahin mo. Kasi minsan, Pero ikaw, ano yung sa'yo? sa akin, sabay. Sabay talaga sila. Sabay? Sabay ko siya ginagawa. Yan, tapos hindi ko pina-pressure yung sarili ko na tapusin yung isang kanta sa isang upuan lang. Pwede ko siyang tapusin, isang linggo, ganun. So meaning to say, halimbawa, pag sumusulat ka ng kanta, halimbawa matatapos mo ngayon, first verse lang muna. Pwedeng ganun. May ganun ba? May ganun. Kasi, nabablanko ko na eh. Ano pa bang dapat kong ilagay ba? Ampaw ba tong sulat ko? Hindi ba makakatch ng mga tao yung sulat na ganito, yung diskarte na ganito? Kasi meron akong kilalang mga songwriter, sulat lang sila ng sulat. So, iniisip ko kung sulat lang sila ng sulat, so pag titignan mo yung pinakalinalaman, minsan naaampawan na ako. Hindi sa pagyayabang, but hindi pa. Pero meron kasi, di ba, Boss Vince, may mga technique about paano pagsulat, hindi yung sulat ka na ng sulat kasi minsan kinakategorize nila yung pagsusulat parang let's say pang poetry talaga siya. Tapos kino-convert sa music lyric. Yes. Parang napipilitan na. Yes. So tama ba 'yon na Para sa akin kasi magkaiba 'yon, 'di ba? magkaiba siya. Pero pwede mo siyang gawin, pero may mapapalitan talaga sa salita, sa tula mo kung sakali. Kung tula mo siya gagawin, may mapapalitan diyan dahil sa melody. Yan. So may meron ka bang karanasan na kasi ako minsan as a singing songwriter din, sumusulat ako tapos may tendency nakalimutan ko, hindi ko alam kung ano yung naging ginagawa ko. Pero after no nabalikan ko after 3 months to 4 months, may ganun ba? Meron akong ganun. Meron akong song na ayaw kantahin, pero pag kinakanta ko pala, tas iniiba ko yung style, parang mas nararamdaman ko siya kaya minsan, discover ko parang eto na lang yung magiging diskarte ko pag kinanta ko yung song na to. Parang mas maganda pakinggan ng mga tao at may impact. Tapos may time din na binigyan mo na ng tono. Pero ang nangyayari, nakalimutan mo. Tapos in a few months, parang ay iba na, parang ito yung gusto kong tono. May mga ganun ba? Meron ganun. Hindi nawawala yan. Yung mga point na gano'n na mayroong parang changes sa lahat. Kahit yung pinaka-final mo na song, pag ni-record mo yan, sigurado may changes talaga dyan. May mga lapat na iba dyan, may mga sobra ka na dapat hindi banggitin, o may parang mas maayos na word na pwede mong ipalit doon. Kasi recording na yun final na yun. Kumbaga, yun na yung kalalabasan ng song mo. So talagang ganun talaga. So, Vince, since na parang sabi ko nga sa iyo kanina parang mahirap talaga yung ginagawa mo eh. So buti na pagsasabay mo yung ganun senaryo na talagang kailangan mo magpahinga kasi din kinukumakayod ka dahil sa family mo. So ano yung pwede mong ipayo dun sa mga aspiring musician na katulad mo na hindi lang puro music na parang gusto mong maglabas pa ng enerhiya para at least extra income. Yes. Mapapayo ko lang sa kanila, gawin nyo lang lahat ng gusto nyong gawin. Hanggat wala kayong nasasagasaan na tao, wala kayong naaapakan na musikero. Yan, tsaka ito yung pinaka-isa sa mga natutunan ko sa lahat bilang isang musikero. Huwag kang masasaktan sa mga sasabihin ng iba sa'yo. Go ka lang kung masakit man, nasabihin nila na wala ka sa tono, hindi ka mahusay. Wala yun. Tuloy mo lang. Wala namang nag-umpisa na mahusay agad eh. Lahat dumaan sa butas ng karayom bago dumating yung point. May nagsabi sa akin yan eh. No, sabi sa akin wala sa tono pero kinabukasan nasa ospital na siya eh. Hindi, joke lang. Malala yun. Huwag yun, maharas na. Joke lang yun. Naranasan ko din yan, boss. Kasi dati, nag-umpisa din ako sa parang children's choirs na sabi sa akin talagang sabi sa akin ng mga tapos umidad ako ng something ganon. May pinasukan akong grupo. Yung grupo na napasukan ko as a male choir, magagaling. Isipin mo, nandun ako, kumakanta ako dun sa kanila, sa harap nila. Sasabihin sa akin, uy, ang galing mo huwag ka nang kumanta, sintonado ka. so nasabihan ako ng ganon. Napakahirap sabihan na gano'n. Buti na lang, hindi ako madamdamin tao. Pero nasa ospital kinabukan. Hindi, joke lang yan. Parang may mga gano'n ba? Napakaganda na sinabi mo
may narinig ka na ba na something ganun na sa'yo? Nung nag-uumpisa ako, medyo dinadamdam ko pa siya eh. Pero ngayon na medyo nagkaroon na tayo ng mga experience sa music. Parang wala na sa akin eh. Normal na sa akin, pagalitan mo ako. Okay lang. Basta nasa tama ka. Ngayon pag mali ka, tsaka papasok sa'yo. Diba? Nasa ano yan eh. Kumbaga dapat wide yung utak mo para hindi masira yung focus mo sa mga gusto mong gawin. Oo, tama yan. Kaya sabi ko, kayo, pag sinabihan kayo na sintonado kayo, mali lyrics nyo, huwag kayo masasaktan. Kasi ganyan din kaming, hindi ko alam kung ina-accept ko na as musikero na ba ako. Alam mo yun, mahirap i-accept minsan sa sarili mo eh. Kung musikero ka talaga eh. Kasi mas magagaling dyan. Tulad na nag-iisang bandsman na obra. Naisipin mo, napaka-down to earth yung bata na yan. Pero, nasaan siya? Kumbaga parang isang tawag mo lang, boss, baka pwede ako magpa-ano sa'yo. Anong tawag dito? Pa-advise sa'yo, talagang tutulungan ka niya. Kasi kung meron kang mga problema, wag lang sa pera kasi alam naman natin, dumadaan din tayo. Shoutout kay Mahika, malapit na, mare. Yeah. Alam mo naman. So, yan, mga tipong mga ganun, na minsan, kailangan mo yung down to earth talaga na ano eh, na diba? Minsan kasi sa music, dapat nasa tamang circle ka rin eh. Yung circle ng kaibigan na pwede kang advisean, hindi ka masasaktan sa mga sasabihin, sa mga na humingi ka ng advice. Dapat gano'n eh. Ay, totoo. Meron diba? ako, may kilala akong ganyan. May kilala akong ganyan. Hindi pa sikat, sumusuwag na. Shoutout sa'yo kung sino ka man. mali yung linalandas mo. Maniwala ka sa akin. Lalapit ka rin pa sa akin. Joke lang, hindi ako nanginanakit. Pero, di ba, kasi may mga ganyan. May kilala lang ako, share ko lang. Parang, na ano siguro, I don't know kung na-impluensyahan. Tapos, feeling niya, okay na siya. Parang okay na ako, kaya kong kumawala sa box ko na hindi ko kayo kailangan. Pero may time na may kasama siyang may mga ano na, kilala na. Kumbaga parang gusto siyang tulungan pero inuuna niya yung alak, yung sa pakikipagkaibigan sa iba, tapos nakikinig sa maling ehemplo. So, kumbaga pinush mo siya, nagkaroon na ng pangalan, tapos parang nagpa-down pa siya. Nakinig siya sa ano niya. So, anong mapapayo sa mga ganong attitudes? Kung mga ganun naman, kasi kung nasa tamang edad ka na, nasa decision mo na yan eh. Kung ano yung gusto mong gawin. Pero kung focus ka talaga na gusto mo maging successful musician, dapat nakikinig ka rin sa mga sinasabi sabi ko nga sa inyo, dapat nasa tamang circle ka. Kasi kung maliligaw ka ng ibang hugis ng mga kaibigan, wala, madadapa ka kagad. Tama yun. Pero kung nasa tamang circle ka, merong faith kay God, kayo nung pinakahalaga. Kasi nasa circle ko, halos lahat, Christian eh. Hindi Totoo ako, yun. Paano yun? Hindi ako Christian. Christian ka rin. Joke lang yan. Lahat naman tayo, lahat ng religious dito is a Christians. So, indifferent, ano lang. Alam naman natin na indifferent, anong tawag dito? Paniniwala. Pero yung respeto sa isa't isa. Yes, respeto. Kaya nga sabi ko, napaka-importante ng sinasabi ni Vince na ganito na kailangan respetuhin mo sarili mo para respeto ka ng iba. Yan, Kasi mahirap yung gumawa ka ng, tinulungan ka na, tapos wala ka pang, alam mo yun, di ba? Wala ka man lang utang na loob. hindi utang na loob eh. Sabihin natin na respeto na lang. Dun sa ginawa, yung parang nag-promote sa'yo. Katulad ng sinasabi ko, lagi kong sinasabi, meron din ako mga kaibigan na minsan ini-invite nila sa kasal, tapos biglang sasabihin kasal or something, mga event, birthday, oy baka naman baka pwede naman libre. Diyos ko day, itong mga artist na ito, itong mga nag-performing na ito, itong mga nag-perform na ito, nag-uukol ng oras yan. Kumbaga sa isang buong araw magpa-practice yan, mag-produce ng kanta yan, na hindi para napapagod din yan. Yung kamay nila, yung boses nila, puhunan nila. Tapos i-invite mo sila, sasabihin mo libre. Diyos ko naman, sinijiji nyo na naman si DJ Bolero eh. Tsaka yung investment sa gamit, syempre. Yes, nag-i-invest din yan. Isipin niyo yung mga musikero na to. Isipin mo, katulad kami mga musikero. Nag-i-invest kami sa gamit, hindi naman namin napupulot ang gamit namin. Self-produce namin yan. So please, wag niyo naman, minsan nga, nagpapakasal kayo, gumaating, gagastos kayo sa pagkain, gagastos kayo sa coordinator, something, babayaran nyo sila sa musikero, titipirin nyo, sasabihin nyo, baka pwede naman discount, baka pwede naman libre, kaibigan naman kita. Yeah. Kahit kaibigan nyo yan, magbigay kayo, please.
Minsan naman tayong mga musikero, in-offer naman natin yung talent natin. Depende sa usapan. Depende yon. Kumbaga kung in-offeran kita ng libre, regalo ko na sa'yo yun. Yes, Ayun, pero ganun yun. kasi may mga ang pinupunto ko dito, Boss Bin, kasi minsan may mga alam mo yung tipong may abuso, tawag dito eh. May abuso na naaabuso tayo mga musikero. Hindi lang musikero, mga host. Minsan, Yan, no, tama, diba? tama. Kasi hindi naman mahirap humarap sa tao. Mahirap kumalembang diyan, hindi mo alam na meron pa rin nararamdaman yan. Pero isipin mo na lang yung buong araw. Tulad ni Vince, buong araw. Ikaw, paano ka nag-ensayo? Ensayo ko, kulang yung araw kung iisipin sa ensayo. Taon kasi ang ensayo bago talaga humusay. Ibilang siya ng taon bago bumuo yung loob mo para makapag-perform sa madaming tao. Hindi kasi ako nagpo-perform sa madaming tao pag kabado pa ako. Hindi pwede yung nervyoso doon. Diba? Dapat, talaga, hasana yung puso at isip mo kung paano may handle yung crowd. Ayun ang hindi ko maintindihan talaga sa ibang I don't know Sabi nga nila, the word respect is talagang mamubuo dito. Kasi respeto na lang, hindi naman pinupulot yung ensayo, hindi naman pinupulot sabi nga ni Vince, ang ensayo hindi natatapos ng isang araw yan. Natatapos yan, kumbaga, araw-araw nag-ensayo. Meron akong kakilala, kaibigan ko, ngayon nasa cruise na. Talagang si Ace Diamante, shout out. Shoutout sa'yo, Ace. Isipin nyo, siya dati talagang full-time musikero, tapos minsan nag-i-invite sa kanya, ay, Boss Ace, baka pwede naman, libre. Isipin mo yung tapos talented, yung talent niya pang US. Tapos kinikita niya sa isang buwan, 120,000. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, porke kaibigan niyo, porke sasabihin niyo, baka pwede na. Totoo yung sinabi ni Boss Vince kanina, hindi lahat ng bagay is libre. Kailangan marunong din kayong makiramdam. Kumbaga, hindi ko sinasabi na, anong tawag dito? Hindi natin sinasabi. Hindi, ako pala, para ako na sisihin niyo, wag na si Vince. na ganito yung mga musikero. Pero sana, please, intindihin niyo yung pagiging musicians. Mahirap yung pagiging musician. Dugot pawis niyan, yung katulad ng magre-release ka ng song, magre-release ng kanta, talagang magbabasking yan, magbabasker yan. Kasi nag-iipon yan pang-release. Hindi naman yan mga signed artist na talagang sila yung sasagot, may manager pa. Pero kami mga indie artist, mahirap. Wala talaga as a zero. Kaya sabi ko, sa likha musika, matutulungan ko kayo dito, mag-promote kayo. At least ito yung simula na pagpo-promote nyo na hindi ko kayo sisingilin ng, at least lumabas na kayo sa box ninyo. Di ba, Boss Vince? Tama. This is my second time dito sa Euro TV. Thank you so much. Ligawin siga ng Euro TV. Yan. Tulad nung meron din ako kilala yung dito si Jojo Ferrer tsaka si yung kapartner niya, nandito sila sa China. Yan, tulad niyan, di ba? Nag-ensayo yan. Kumbaga, talagang gini-GG nyo. Kasi minsan, hindi naman patas yung libre na lang. Oy, discount naman sa mga event. Ay, baka pwede naman kaibigan natin, di ba? Ano yung papayo mo doon sa mga kaibigan mong balahura na? Hindi, joke lang. Joke lang. Sige, yung mga ganon na Papayo ko lang sa inyo, thank you. Wala akong masabi sa inyo. Hindi kasi, tayo, kumbaga, direct to the point tayo. Please lang, suportahan natin yung mga indie artists natin, di ba? Parang hindi natin pinupulot yung pagod natin. Lahat ng pinagpapagura natin yan, ensayo, lahat yan. Actually, yung mga musician na indie artist dito, wala naman SSS yan eh. Wala naman benefits yan eh. Pag nagkasakit sila, sarili pa rin nila. 'Di ba? Okay lang sana kung meron tayong government na talagang tututok dito as a musician. O sige, bigyan natin ng libreng SSS, GSIS, pero wala. Kaya tapos, magre-reklamo kayo, tapos sasabihin nyo, pag tinanggihan kayo, uy, kaibigan ko naman yan. Tapos galit-galitan pa kayo, ibablock nyo yung tao, hindi nyo napapansinin. Di ba? Walang ganun. Kailangan, kasi professional sila eh. Nag-i-ensayo yung mga yan. Hindi pwede na, uy, baka kaibigan ko naman yan, kailangan ko ng host, tapos tinanggihan ka, magalit-galitan. Ay, kailangan ko ng musician, tapos pag tinanggihan ka, ibablock mo siya, galit-galitan ka. Ay, kumpare ko naman, walang ganun. So, isipin nyo rin yung mga pagod nila. Kasi marangal yung trabaho nila na talagang nag-ensayo sila. Kaya, konting respeto. Bigyan nyo sila ng konting PF. Oy, brother, kahit ito, bigyan kita ng ganito. At least,
bukal sa, ano mo, hindi naman libre, di ba? Di ba, Yes, Boss yes, Vince? tama, Sige, tama. Boss Vince, shout out mo, promote mo lahat ng po-promote mo. Yan. My name is Vince Orebes. Pwede nyo i-like ang aking page sa Facebook. Search nyo lang Vince Orebes. Makikita nyo na ako dun yung logo ko. At shout out to my girlfriend, Ayala Cunha. Hello kung nanonood ka man. Ingat ka palagi. I love you. Tsaka sa Cunha family, Severo family, tsaka sa aking tribe na sinasalihan, Balubad tribe ng Camariguina. Yan. Thank you. Bans Banobra. Hello sa inyo dyan ni Ninang. Yeah, Ninang. Ay, Ninang. Sige, shoutout ko rin to si si Marlon Trinidad, Acoustic Nad watching. Maraming salamat po sa Yan, maraming salamat po sa mga nanonood sa atin. Please share and like EuroTV Philippines, EuroTV News at Sikat Production. At syempre, shoutout si Regina, Rehanda, si Kimberly. Yan, hello kay Takamari, kay Suzuki, kay Vance Monoobra, Musikero. Sa February 8 po, yan, abangan natin, February 8, February 9, JT's Restaurant, si Vance Benobra. Sa February 23 po, nandito po kami sa Cabanas, kasama ko po to si Boss Vince. Tapos, sabi ni Solid, sabi ni Vance Benobra. Kay Jojo De Leon Ferrer, Al Monica Escalano. Hello sa China, mga kaibigan natin yan. Hello kuya, ang galing ng guest nyo. Isipin nyo yun? Talagang magaling. Ako, hindi nyo sinabi ang magaling. Hindi, joke lang. Salamat. Tapos kay Akira, hey po Kuya Brian, Chris Ann Hernandez is watching. Hello, Chris Ann. Ito yung artista nating kaibigan. Si John Ken Prudencino Halili. Tama, sabing ganon. Talagang nakarelate sila sa topic natin ngayon. So, ang topic natin ngayon, libre. Tapos kay, Akira Hernandez, yan. Talagang napakaganda ng natin. Kaya sinasabi ko is kailangan suportahan natin yung mga indie artists, yung mga Filipino artists natin. Kasi alam naman natin na hindi natin, minsan yung ibang mga Pilipino, mga indie artists natin na walang kakayanan yan. Pero alam naman natin sa sarili natin, sa puso natin, kung paano yung mga Pilipino na dedicated, kung paano yung mga Pilipino na talented. Alam niyo ba sa Europe tsaka sa ibang mga bansa, sa Asia, number 1 ang Pilipino. Number 1, magaling sila eh. Sa pag-awit, di ba hindi lang dito sa pagiging musikero. Lahat ng art suportahan natin. Sige, final word, Vince Orebes. Yan. Maraming salamat po sa pag-invite, Brian Calzado, EuroTV, Likha Musika, at sa lahat ng mga kaibigan natin dyan na nanonood live. Magandang hapon sa inyong lahat at mabuhay kayo. Thank you so much. Okay. Sige, last shoutout ko. Ang shoutout ko, Calzada family, Yumol family, yan. Yung sa Yumol family, buong pakikiramay sa asawa ko. Siyempre, pamilya ko na rin yun. Kay Kuya Pogi, Romeo Yumol, rest in peace. Maraming salamat sa mga magandang araw na pinagsamahan natin. So, at siyempre, salamat din kay Vince sa pagtangkilik at pag-guest sa akin. Talagang napakahirap yakagin nito eh. Alam naman natin na napaka-busy nito. At least nakita natin kung ano yung pinagmulan at pinag-uugatan ng kanyang musika. So please support indie music. So yung mga indie artists dyan, pakisuporta. Sa Phil's Cup, yan, maraming salamat. Yan, Phil's Cup. Phil's Cup. Shout out sa OPM, kay Gab. Maraming kay Gab Kabangon sa pag-invite sa akin dyan sa JT's. Magkita-kita po tayo dyan sa February 16. February 19 naman, si Vance Benobra. Please, suportahan natin. Dumugin natin si Vance Benobra. February 9, yan. Tapos kay Sydney Bonsaske, hello, shout out. Sige, tapos magkita-kita po tayo. Please, baka makalimutan ko yung ginagawa namin na mga song ni Judge Titus Diaz. Yung pagsasayaw, yung pagsasayaw, Pilipinas, pagmamahal, lahat po yan, release na. Tapos hintayin nyo po yung TikTok na song. Yan, TikTok na song ni Judge na kakantahin ni Vince Orebes. Yun, abangan nyo. Abangan nyo yan, guys. Baka maybe March, marirelease po yan. Tapos yung pagmamahal po, this coming week, marirelease na po. Yan, ginawan po natin ng areglo yan. So maraming salamat po sa inyo lahat. So magkita-kita na naman po tayo sa darating na Wednesday. Meron po tayong special celebration because
next Wednesday sa February 14, araw ng mga puso. Yo. So yan, kaya abangan natin hintayin natin yung mga guest ko na yan. Sige, wala na tayong oras. Luzon, Visayas, Mindanao, signing off. Nandito na naman si DJ Bolero. At dahil sa Euro TV, sikat ka! Thank you. Thank you.